Handang magboluntaryo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at mag-imbestiga sa mga flood control project, lalo't hindi anya maaring Kongreso ang mag-imbestiga sa sarili. Ikinwento rin niya ang kanyang mga nakuhang impormasyon mula mismo sa ilang kontratista tungkol sa kung paano pinaghahatian ang pondo ng gobyerno. Nakatutok si Maki Polido. Mahigit 272 billion pesos ang ipinapanukalang budget para sa taong 2026 para sa flood control projects ng DPWH. Mas mababa ng higit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Ang bulto ng panukalang budget na ito ay para sa nationwide flood control project ng DPWH, habang higit 2 bilyon ang mapupunta sa MMDA. Kinaltasan ng pondo matapos sabihin ni Pangulong Marcos na 15 lang sa mahigit 2,000 aprobadong construction company ang nakakuha ng 20% ng flood control budget. Dapat ang implementing agencies po natin marunong mag-monitor to make sure na yung mga proyekto po ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Kung may palpak naman daw kasing proyekto, may legal na proseso tulad ng blacklisting ng construction company sa halip na tinatanggal ang pondo. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. Scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. Pero ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kalimitan, moro-moro ang bidding. Sabi niya, ang mga paboritong construction companies ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Ayon daw mismo sa mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5 to 10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH, at may 3% din ang mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang umano ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan among the contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Isipin mo pag nagkakaso, di ba? Sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung contractor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Anong sabi? Paano sila masasabit? Handa mag-volunteer si Magalong para imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng Kongreso ang mag-iimbestiga niyan kasi parang iimbestigahan nila ang sarili nila. Kung masimulan, tiyak, babaha daw ng ebidensya. People will volunteer to submit pieces of evidence. Pati mga people involved, basically. Talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na maiipit sila eh. Hinimok naman ng Malacanang si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano man ang maitutulong nito. May naiset naman na daw kasing mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Pero hindi naman daw kailangan ng iba pang mamumuno sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Walang takas ang manager at finance officer ng realty company sa Cavite na nagbebenta umano ng lupa kahit walang pahintulot mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Dati na raw pinatigil ang operasyon pero hindi ito sumunod. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagkakuha ng senyas ng mga operatiba, pinasok na ng NBI Cavite District North ang target na opisina sa Naik, Cavite. Akin na yung resibo. Yung pera na binigay. Keep. Ma'am, dito ka po. Keep, nasa first class daw. Ano po? Andun, first class. Agad inaresto ang manager at finance officer ng isang realty company. May license to sell po ba? Ang ano po po, ma'am, naka-on process po. On process, pero wala kayong lisensya. Inaaresto po namin kayo sa pagbibenta, pagtatanggap ng bayad mula sa mga lot buyer ninyo na wala po kayong kaukulang certification. Sumbong ng 20 complainant sa NBI, umabot na sa milyong piso ang kanilang ibinayad sa realty company kahit walang permit. Walang kaukulang pahintulot mula sa ating Department of Human Settlement and Urban Development. Wala rin silang license to sell at hindi registered yung project mismo.
Dati nang nag-issue ng cease and desist order ang Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD upang tumigil sila sa pagtanggap ng bayad. Ngunit patuloy pong nilabag ng nasabing realty company ang batas kung kaya't tayo po ay nagsagawa ng isang entrapment operation. Ayon sa DSUD, dehado ang mga residenteng nabebentahan ng lupa ng mga kumpanyang walang permit. Paalala nila, pwede pong pumunta sa aming opisina sa regional offices or pwede pong puntahan ang site na sinasabi na binibenta po sa inyo para makita po inyo mismo kung talagang totoo na may project, meron bang development na nangyayari dyan at merong karampatang permits na galing po sa aming opisina. 2 kaso ang ating ipinail via inquest. Ito yung paglabag sa PD 957 nga at kasama na rito ang estafa. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng mga suspect na na-inquest na ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Feeling like a main character ang birthday girl na si Kazel Kinochi sa inihandang surprise sa kanya ng buong cast and crew ng seryeng My Father's Wife. At may bago pa silang makakasama sa series na dati na ring nakatapat ni Kazel sa Abot Kamay na Pangarap. Kilalanin siya sa chika ni Aubrey Carampel. Ang kontrabida ng serye binigyan ng main character spotlight to celebrate her special day. Isang surprise birthday bash ang hatid ng co-stars at production team ng GMA Afternoon Prime series na My Father's Wife para kay Kazel Kinochi. Patunay raw na ang karakter niyang si Betsy lang ang kinaiinisan pero off-cam, well-loved si Kazel na mga kasamahan. Today talaga I feel how special I am, how loved I am. On screen lang talaga yung kasamaan ni Betsy. Pero off-cam, mabait naman tayo. I would like to believe na mabait ako. As she turns a year older, wala na raw material na bagay pa siyang mahihiling. On the top of my head, ang talagang nasasabi ko, gusto ko lang ng peace of mind. Ayun. Peace of mind and of course health. And to be protected, not just me but also my family. Yan din ang wish ng kanyang co-star na si Kylie Padilla. Nahanga raw kay Kazel na off-cam ay mabait daw na katrabaho. My birthday wish is syempre peace of mind and happiness para sa kanya. Syempre, kasi deserve naman niya yun. And syempre, Kazel, happy birthday! Congratulations na maraming galit sa'yo kasi ibig sabihin, effective kang kontrabida at magaling kang umarte. Kung ang mga karakter daw nilang sina Gina at Betsy ang laging magkaribal sa drama. Next week may bagong karakter daw na ipakikilala na siya namang bagong makakaaway ni Betsy. Si Vivian, nagagampanan ng veteran actress na si Dina Bonnevie. May bago na naman ako aawayin, aside from Gina. Hindi ko na muna siya pinansin. Si Vivian na muna. Pero I love Miss Dina on screen. I call her Mama D because she's really like my second mom. Kasi magkasama kami sa Abot Kamay. Happy naman si Kylie na makatrabaho for the first time si Miss D, na kanya raw idol at magiging kakampi pa ng karakter niyang si Gina. I feel like I formed a friendship with her kahit short amount of time lang kami nagka-work together. We drive well together and we do really well in our scenes. And I feel I can trust her sa mga sekreto sa buhay, ganyan. Ganun naka-deep yung naging relationship namin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Posibleng mag-imbestiga ang COMELEC ukol sa campaign donations ng mga government contractor lalo't ipinagbabawal ito ng Omnibus Election Code. Kasama po sa titingnan ang Statement of Contributions and Expenditures na matumakbo noong 2022 at ngayong taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Si Senate President Chis Escudero na mismo ang nagkumpirma na nag-donate sa kanyang kampanya sa pagkasenador ang kaibigan niyang contractor na nakakuha ng 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Tagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Sa gitna ng issue, sabi ngayon ng Commission on Elections, posible nilang imbestigahan ang pagdodonate sa kandidato ng mga kontratista ng gobyerno.
Kasama raw ito sa titingnan ng COMELEC Political Finance and Affairs Department sa pagsusuri ng mga SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ng mga kumandidato nitong eleksyon 2025 at 2022. Maaari nangyari ang lahat 2022, 2025, it doesn't really matter sapagkat hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Nakasaad sa Omnibus Election Code na hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Section 95 kasi, paragraph letter C ng Omnibus Election Code, yung mga prohibited na magbigay ng donation, contribution sa mga kandidato or sa political parties. At kung hindi tayo nagkakamali, na-mention doon yung may mga kontrata, serbisyo sa pamahalaan o kaya mga may public works na contract sa pamahalaan. As to ano yung interpretasyon yan, hindi ko muna mabibigay sa inyo sapagkat may posibilidad kasi na dahil nga sa mainit-ang issue, may mag-file ng mga kaso sa amin sa komisyon. Ganito rin ang pananaw ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Sabi niya nakasaad din ang pagbabawal na ito sa ilang resolusyon ng COMELEC. Mabigat ang parusa dyan carries a penalty of 1 year to 6 years imprisonment and without any probation and with perpetual disqualification from holding public office. Pero sabi ni Macalintal, pwede ring idahilan ng ilan na personal ang kanilang kontribusyon. Malalim ang issue dyan kasi sa ilalim kasi ng ating batas sa Corporation Code ay separate ang personalities ng stockholders or officers of the corporation from the corporation itself. Kung sasabihin naman ng officer ng korporasyon o stockholder ng corporation na ako ay nag-donate in my own personal capacity, maaaring makaligtas siya doon. Pero kung donation ay galing mismo sa korporasyon, yun, may issue yun. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Escudero. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Planong questionin ng isang election lawyer ang batas na nag-urong ng barangay at SK election sa 2026. Imbes na sa Disyembre, labag-an niya ito sa saligang batas. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Of the Philippine National Police led. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapahaba sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials sa 4 na taon. Sa batas ding ito, pinagpapaliban ng barangay and SK election sa November 2, 2026 na dapat sana ay sa December 1 ng taong ito. Magkakabisa ang batas matapos ma-publish sa Official Gazette at Newspaper of General Circulation. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang election lawyer na si Romulo Macalintal na dumulog sa Korte Suprema para maharang ito. Anya, labag sa saligang batas ang pagpopostpone sa eleksyon. Ang term nila hanggang December 31, 2025 So, pagka yan ina-ex, hindi tayo nagkaroon ng election sa December 1, 2025, yung period from December 1 hanggang November 2026, iyan ay hindi na natin sila inihalal. Ang sabi nga ng Supreme Court, that constitutes appointment, legislative appointment. Pino na rin niya kung bakit inilipat ang eleksyon sa November 2. Sa araw na ito, mas ginugunita ang araw ng mga patay sa ilang probinsya imbes na November 1. Makikita mo na mukhang hindi ito pinag-aralang mabuti. Sinabi nila na ang susunod na halalan ay sa first Monday of November 2026. Iyan ay November 2. At iyan ay All Souls Day. Paano ka magkakaroon ng halalan sa November 2, 2026? Ganong karamihan sa mga electorate natin ay nasa kanilang mga probinsya sa mga namatay nilang mga kamag-anak. Aminado naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi pa sila nakararanas ng eleksyon na ginawa ng November 2. Pero susunod daw sila sa batas. Wala naman kaming diskresyon sa mga date na nakalagay dyan. Siguro ang kadahilanan ng Kongreso, yun lang naman ang ating pwedeng mabasa sa ginawa ng Kongreso na date na yan, ay kaya nila naligay ang November 2 dahil at least bakasyunan, dire-diretso na andyan na yung mga kababayan natin sa bawat mga barangay na nagsiuwian
para ma-observe yung All Saints Day, All Souls Day natin na isang traditional Filipino celebration. Pero dahil sa posibilidad na ma-question ang batas sa Korte Suprema, ipagpapatuloy ng COMELEC ang paghahanda sa BSKE sa December. Nakahanda rin aniya ang COMELEC na gumawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng nasabing batas sa loob ng 70 araw mula sa effectivity nito. Pero kung tuluyang ma-postpone ng BSKE para sa susunod na taon, ay kailangan aniya ng dagdag na budget ng COMELEC. Inaasahan kasi nilang madaragdagan ang botante dahil magsasagawa pa sila ng registration. Tatandaan po ng lahat na una, nagparehistro lang po tayo lately nung nakaraang linggo na inabot ng 2.8 million na mga bagong botante sa 10 araw lamang. Plus, kung walang election sa December 1, magre-resume tayo ng registration ngayong 3rd week ng Oktubre. At ito'y matatapos ng July ng next year, 2026. We will request additional more or less, palagay ko, mga 4 billion pesos. Sabi naman ni Budget Secretary Amen ang Pangandaman, bibigyan nila ng karagdagang pondo ang COMELEC para sa BSKE kung kakailanganin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Wala ng bagyo pero maulang panahon ang naranasan kanina sa ilang lugar. Maging handa dahil posible maulit po yan bukas. Kumpara kasi nitong mga nakalipas na araw, bahagyang lumakas ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posible makaapekto rin sa pag-iral ng habagat ang potensyal na low pressure area na maaaring mabuo sa mga susunod na araw sa paligid ng bansa. Patuloy na tumutok po sa mga update sa mga posibleng sama ng panahon. At base po sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Bandang tanghali at hapon, halos buong bansa na makaranas ng maulang panahon. Meron din pong heavy to intense rains sa malaking bahagi ng Luzon, Samar Provinces, Western Visayas at Northern Mindanao. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya ng naranasan kanina, posible rin ang malalakas na buhos ng ulan, dala ng thunderstorms sa hapon o gabi. May tira pa, kaya hindi na humihingi ang Budget Department ng pondo para sa AKAP o ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program para po sa susunod na taon. Pero pag-uusapan pa rin yan sa Kamara na siyang nagbabalangkas ng national budget. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Sa hinihinging pondo ng ehekutibo sa Kongreso para sa 2026, hindi na naglaan ang Budget Department para sa AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Pero balak pa rin ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na konsultahin ang mga kasama niya sa Kamara tungkol dito. Ipinasama sa 2024 national budget ang AKAP para nila tulungan ang mga minimum wage earner na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. We see the value in AKAP, so that's why, as I said, I would need to confer with my colleagues in the House. Kabilang sa House Committee on Appropriations ang Makabayan Bloc na kontra naman sa AKAP at mga katulad na ayuda. Yung mga ayuda, lalo na yung conditional cash transfer at iba pang mga expanded na ayuda, sabi natin, hindi dapat yan ang pagbuhusan ng daan-daang bilyong piso kung hindi ayuda, kung hindi trabaho, di ba? Dahil yun ang pangmatagalan. Naipaliwanag na ng Department of Budget and Management na zero ang budget ng AKAP para sa 2026 dahil maraming ibang proyekto ang popondohan ng limitadong pera ng pamahalaan. May natirang pondo pa rin naman para rito ngayong taon. Yan din ang paliwanag ng Malacanang. Nakausap din po natin ang DBM at malaki po kasi ang budget masyado sa AKAP. At out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa pong 13B na pwedeng nilang gamitin until the end of 2026. Kinakailangan lamang pong i-prioritize ang dapat na ma-prioritize na agency. Sinabi rin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na ibibitaw niya ang budget kung hindi sumunod sa inilatag ng Budget Department. Pagsiguro naman ng DSWD,
Huwag kayong mag-alala, walang programa ng DSWD na titigil. Tulad ng sinabi ni Secretary Mina kahapon, fully funded ng departamento. Maaring hindi man pondohan ng AKAP, pero meron tayong mga ibang instrumento katulad ng assistance to individuals in crisis situation. Handang-handa tumulong ang DSWD sa inyong lahat. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.